Naramdaman ni Elena ang lamig ng baldosa na unti-unting gumagapang mula sa kanyang maninipis na tuhod paakyat sa buo niyang katawan. Bawat kuskos ng basahan sa sahig ay katumbas ng isang matalim na kirot sa kanyang likod. Isang sakit na tila ba may mga karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang mga buto. Ngunit hindi iyon ang pinakamabigat. Ang tunay na pabigat ay ang dalawang munting anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang likuran, ang mga uloy na kasandal sa kanyang balikat, ang kambal, ang kanyang mga apo. Ang hininga ng mga ito ay mainit at mabango, isang paalala ng nag-iisang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng ito. Para kay Daniel, para sa kanyang anak. Bilisan mo riyan, Elena. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi habang buhay ay meron kang maghapon. Hapon, para lang linisin ang isang banyong kasing liit nito. Napapikit si Elena ng mariin. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang nagsalita. Ang boses na yon, na dati puno ng lambing kapag kaharap ang kanyang anak, ay nagiging sintalim ng patalim kapag silang dalawa na lamang ang naiiwan. Si Maya, ang kanyang perpektong manugang. Malapit na po akong matapos, Maya. Sagot niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses na huwag ipahalata ang panginginig. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Malapit na. Kanina mo pa sinasabi yan. Tingnan mo, sabi ni Maya, at naramdaman ni Elena ang pagturo nito sa isang bahagi ng sahig. May dumi pa roon. Hindi mo ba nakikita? O sadyang nagbubulag-bulagan ka lang para makaiwas sa trabaho? Pinigilan ni Elena ang isang butil ng luha na nagbabantang pumatak. Walang dumi roon. Alam niya. Kinuskos na niya ang bawat pulgada ng sahig na yon hanggang sa halos mapudpud na ang kanyang mga daliri. Ang sahig ay kumikinang, sumasalamin sa ilaw na nanggagaling sa itaas. Ngunit hindi siya maaaring umangal. Ang pag-angal ay magdudulot lamang ng mas matinding gulo. Pasensya na po. Lilinisin ko pong muli, mahinang sabi niya at muling ibinalik ang basahan sa bahaging itinuro ni Maya. Narinig niya ang paghigop ni Maya sa tiyaan nito. Ang tunog ng tasang inilalapag sa platito ay tila isang paghamak. Siya, ang ina ng lalaking nagbibigay ng lahat ng karangyaan sa babaeng ito, ay nakaluhod na parang isang alipin sa sarili nilang pamamahay. Isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa malaking salamin sa harap ng lababo. Nakita ni Elena ang kanyang sarili. Isang matandang babae, nakupas na ang damit, gusot ang buhok, at may malalalim na guhit ng pagod sa mukha. Sa likod ng kanyang refleksyon, nakatayo si Maya. Maganda, matikas, suot ang isang mamahaling damit pambahay at may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Napaiwas siya ng tingin. Masyadong masakit, masyadong malinaw ang kaibahan ng kanilang mga mundo kahit na nakatira sila sa iisang bubong. Biglang tumunog ang cellphone ni Maya. Isang pamilyar na ringtone. Ang ringtone na itinakda nito para kay Daniel. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang matigas na mukha ni Maya ay biglang lumambot. Ang malamig niyang mga mata ay nagkaroon ng kislap. Ang kanyang postura ay naging mahinhin. Hello, love? Sagot ni Maya sa telepono. Ang boses ay puno ng paglalambing na hindi mo aakalaing nanggaling sa parehong taong kalalait lang sa kanya. Napahinto sa pagkuskos si Elena. Pinakinggan niya ang pag-uusap. Yes, of course, okay lang kami dito. Si Mama? Ayun, nagpapahinga sa kwarto niya. Medyo masama raw ang pakiramdam kanina, kaya pinagpahinga ko na muna. Ako na ang nag-asikaso sa kambal. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Parang may bumara sa lalamunan ni Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa anak niya ang totoo. Ngunit anong gagawin niya? Sisirain niya ang pamilya ng sarili niyang anak? Magiging dahilan siya ng pag-aaway ng mag-asawa? Hindi. Hindi niya kaya.
Mas gugustuhin pa niyang lunukin ang lahat ng sakit kaysa makitang malungkot si Daniel. Okay, love. Ingat ka sa pag-drive. I love you too. Nang ibaba ni Maya ang telepono, nawala na ulit ang nanangiti sa kanyang labi. Ang matamis na ekspresyon ay napalitan ng dati nitong lamig. Humarap ito sa kanya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na, para bang isa siyang basura. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Sabi nito. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong talas. Tapusin mo na yan. Pagkatapos, ayusin mo ang mga laruan ng mga bata sa sala at magluto ka na rin ng hapunan. Tumangulang si Elena. Wala na siyang lakas para magsalita. Nang matapos siyang maglinis, dahan-dahan siyang tumayo, naramdaman ang pagprotesta ng bawat kaso-kasuan sa kanyang katawan. Naglakad siya papalabas ng banyo, maingat na huwag magising ang kambal sa kanyang likuran. Pagdaan niya kay Maya, inihagis nito sa mukha niya ang basahang ginamit niya sa paglilinis. Mabasa, marumi, amoy chemical. Napapikit si Elena sa gulat at pagkapahiya. Tandaan mo to, Elena. Bulong ni Maya, may diin at puno ng pagbabanta. Isang maling galaw mo lang, isang salita mo lang kay Daniel. Sisiguraduhin kong iisipin niyang, pabigat ka talaga. Kung malaman ni Daniel kung gaano kakatamad at kapabaya sa bahay na to, tingin mo matutuwa siya? Tumayo si Daniel sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Mula sa 30 palapag, tanaw niya ang abalang syudad sa ibaba. Isang dagat ng mga sasakyan at mga taong nagmamadali. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang mundo niya. Ang mundong binuo niya sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. He was the CEO of his own company. Mayroon siyang magandang asawa, 2 malulusog na anak, at isang ina na matiwasay na nakatira kasama nila. Perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Naalala niya ang tawag ni Maya kanina. Ang malambing na boses nito, ang pag-aalala para sa kanyang ina. Napakaswerte niya kay Maya. Hindi lahat ng babae ay kayang tanggapin ang biyenan sa sarili nilang pamamahay. Ngunit si Maya, buong puso niya itong ginawa. Sir, narito na po si Mrs. Alejandro para sa meeting, sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Okay, let her in. Sagot niya, inayos ang kanyang coat at bumalik sa kanyang mesa. Oras na para magtrabaho. Naging matagumpay ang meeting. Matapos ang halos 2 oras, nagkamay sila ni Mrs. Alejandro. Selyado na ang isang malaking kontrata para sa kumpanya. Habang papalabas ng conference room, nakangiti pa rin si Daniel. Iniisip na ibalita ang magandang balita kay Maya. Daniel? Daniel Duarte, ikaw nga. Napalingon siya sa pamilyar na boses. Sa lobby, nakatayo ang isang babaeng may edad na, nakatingin sa kanya ng may ngiti. Sandali siyang nag-isip bago niya ito tuluyang nakilala. Tita Lorna? Gulat niyang sabi. Si Tita Lorna, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Kamusta na po kayo? Mabuti naman, iho, sabi nito habang lumalapit para yumakap. Ang laki na ng pinagbago mo. CEO ka na talaga. Ibang-iba sa batang uhugin na laging nagpapatulong sa akin sa assignment niya noon. Nagtawa si Daniel. Grabe naman po kayo, tita. Matagal na po iyon. Oo nga. Ang bilis ng panahon, sabi ni Tita Lorna, at biglang nagbago ang ekspresyon nito. Naging seryoso. Teka, kamusta na pala ang mama mo? Si Elena? Okay naman po si mama. Nasa bahay masayang nag-aalaga sa mga apo niya. Kampanteng sagot ni Daniel. Tumango si Tita Lorna, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Nakita ko kasi siya noong 1 linggo sa grocery. Mag-isa lang siya. Namimili. Kumunot ang noo ni Daniel. Po? Bakit naman po siya mag-isang mamimili? Laging kasama ni Maya si mama kapag lumalabas. Nagkibit balikat si Tita Lorna. Ewan ko, iho. Iyon ang nakita ko. Tinawag ko siya, pero parang ang lalim ng iniisip. At
Payat siya, Daniel. Namumutla. Tinanong ko kung may sakit ba siya, pero umililing lang siya at nagmamadaling umalis. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Daniel. Baka po pagod lang si Mama. Alam niyo na, ang pag-aalaga sa kambal. Siguro nga, sabi ni Tita Lorna, halatang hindi kumbinsido. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Daniel, alagaan ninyong mabuti ang mama mo. Hiyas iyan. Minsan, ang mga taong pinakamatatag ay sila rin ang pinakatahimik kapag nasasaktan. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Tita Lorna. Naiwan si Daniel na nakatayo sa gitna ng lobby. Hindi na maalis sa isip ang sinabi nito. Payat, namumutla. Ang lalim ng iniisip. Pinilit niyang iwaksi iyon sa kanyang isipan. Nag-aalala lang masyado si Tita Lorna. Matanda na. Ganoon talaga. Ngunit habang pabalik siya sa kanyang opisina, ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Maya. "Hello, love?" Sagot ng masayang boses sa kabilang linya. "Hi, kamusta kayo dyan?" "Si Mama." Tanongin din niya. Sinubukang huwag ipahalata ang pag-aalala. "Okay lang kami. Katatapos lang naming magmeryenda." "Si Mama." Ayun, kausap ang kambal. Nagbabasa ng libro. "Bakit mo natanong?" Nakaramdam ng ginhawa si Daniel. "Wala naman. Nakausap ko lang si Tita Lorna. Kinakamusta ka niya. Kinakamusta niya si Mama." "Ah, ganun ba? Sabihin mo okay na okay lang kami dito. Huwag siyang mag-alala." Masiglang sabi ni Maya. "Sige na, love. Ibababa ko na ito. Oras na para maligo ang mga bata. Ingat ka. I love you." "I love you too." Ibinaba ni Daniel ang telepono, ngunit ang gulo sa kanyang isipan ay hindi nawala. Kabaligtaran ang sinabi ni Maya sa sinabi ni Tita Lorna, at kahit na dapat ay mas maniwala siya sa sarili niyang asawa, may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Naupo siya sa kanyang upuan, nakatitig sa kawalan. Bigla niyang naalala ang huling sinabi ni Tita Lorna bago ito umalis. Minsan, ang mga taong pinakamatatag ay sila rin ang pinakatahimik kapag nasasaktan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang maliit na binhi ng duda ang nagsimulang tumubo sa puso ni Daniel. "Elena, hindi ka pa ba tapos dyan? Anong oras na?" Ang sigaw ni Maya mula sa sala ay tumagos sa manipis na pinto ng bodega. Napabuntong hininga si Elena. Ang bodega. Ang lugar na ito ang pinakaayaw niyang linisin sa buong bahay. Mainit, maalikabok, at puno ng mga bagay na matagal nang dapat itinapon, ngunit naroon pa rin, nagpapaalala ng mga nakalipas na panahon. Inutusan siya ni Maya na ayusin ang lahat ng laman nito. "Itapon mo na ang mga walang kwentang basura," sabi nito kanina, na para bang ang mga nakaimbak doon ay hindi mga piraso ng buhay ng pamilyang ito. Habang inaangat niya ang isang mabigat na kahon, bigla itong bumigay. Kumalat sa sahig ang laman nito, mga lumang album, mga sulat, at iba't ibang gamit ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo. Napaluhod si Elena sa gitna ng kalat. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga ito. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahaplos ang isang luma at kupas ng larawan. Ang litrato ng kasal nila ni Ricardo. Pareho silang mga bata pa noon, puno ng pangarap at pag-asa. Naalala niya ang araw na yon, ang ngiti ni Ricardo na tila ba kayang painitin ang buong mundo. Ang higpit ng hawak nito sa kanyang kamay na nangangako ng habang buhay. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elena, isang nangiting matagal nang hindi niya naisuot. Sa isang saglit, nakalimutan niya ang bodega, ang alikabok, ang sakit ng kanyang katawan. Nakalimutan niya si Maya. "Ano yan?" Ang boses ni Maya ay biglang sumulpot sa kanyang likuran. Nagulat si Elena. At sa pagmamadali niyang itago ang litrato, aksidente niya itong nabitawan. Mabilis itong dinampot ni Maya
Bago pa man niya makuha, tinitigan nito ang litrato nang may pagkasuklam. Ito pala ang pinagkakaabalahanan mo, kaya ang bagal-bagal mo, sabi ni Maya. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Nagde-daydream ka sa gitna ng trabaho mo. Ganyan ba talaga katamad ang mga matatanda? Maya, pakiusap. Akin na yan. Pakiusap ni Elena. Sinusubukang abutin ang litrato. Mahalaga yan sa akin. Ngunit itinaas lang ni Maya ang kamay nito. Inilalayo ang litrato sa kanya. Mahalaga? Anoong halaga nito? Isa lang itong lumang piraso ng papel. Ang nakaraan ay nakaraan na, Elena. Dapat matuto kang bumitaw. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko naiintindihan? Putol ni Maya sa kanya. Ang naiintindihan ko ay nakatira ka sa bahay ko. Sa pamamahay na binuo namin ng anak mo. At habang nandito ka, ang tanging trabaho mo ay maging kapaki-pakinabang. Hindi ang magmukmok at alalahanin ang mga patay na. Bawat salita ay parang isang sampal. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na pagod na nararamdaman niya. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko. Nanginginig na sabi ni Elena, nakahanap ng lakas ng loob mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang tawa ang kumawala kay Maya. Isang tawang mapang insulto. Karapatan? Ako ang may-ari ng bahay na ito, Elena. Ako ang asawa ni Daniel. At ikaw? Isa ka lang pabigat. Isang matandang kailangan naming alagaan. Kaya kung ako sa'yo, ititiko mo na lang ang bibig mo at itutuloy ang trabaho mo. Idinuldol ni Maya ang litrato sa dibdib ni Elena. Itapon mo na to. Kasama ng iba pang basura. Wala itong lugar sa bahay na ito. Pagkasabi noon, tumalikod na si Maya at naglakad palabas. Iniwan si Elena na nakaluhod pa rin sa sahig, tulala at wasak ang puso. Niyakap niya ng mahigpit ang litrato. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang sakit, ang pang-aapi, ang pag-iisa. Lahat ay bumuhos sa kanya sa sandaling iyon. Habang si Elena ay umiiyak sa gitna ng mga alaala, sa isang madilim na bodega, sa isang abalang mall, sa kabilang bahagi ng syudad, si Daniel ay nakatayo sa harap ng isang estante ng mga electronic gadgets. Ang isip niya ay gulong-gulo pa rin dahil sa sinabi ni Tita Lorna. Hindi niya matanggal sa isip ang imahe ng kanyang ina na payat at namumutla. Isang sales staff ang lumapit sa kanya. Can I help you, sir? Tumingin si Daniel sa isang maliit na bagay sa loob ng isang glass display. Isang maliit na security camera, halos hindi mapapansin kapag na-install na. Nag-aalangan siya. Parang mali. Isang pagtataksil sa tiwala ni Maya. Ngunit muling sumagi sa isip niya ang mga salita. Minsan, ang mga taong pinakamatatag ay sila rin ang pinakatahimik kapag nasasaktan. Huminga siya ng malalim at nagdesisyon. Miss, sabi niya sa sales staff, ang boses ay matatag at desidido. I'll take that one. Love, kailangan kong umalis mamayang gabi. May bigla ang business meeting sa Batangas bukas ng umaga, sabi ni Daniel sa telepono. Sinisikap na panatilihing kalmado at natural ang kanyang boses. Ang bawat salita ay parang kasinungalingan na mabigat sa kanyang dila. Oh, really? Ang biglaan naman. Sagot ni Maya, may bahid ng pagkadismaya. Okay, sige. Mag-iingat ka, ha? Oo naman. Huwag niyo na akong hintayin. Baka gabing-gabi na ako makaalis dito sa opisina. Dagdag niya. Pagkababa ng telepono, napasandal si Daniel sa kanyang upuan at napapikit. Hindi siya pupunta sa Batangas. Ang totoo, uuwi siya. Ngunit sa paraan na walang sino mang makakaalam. Nag-intay siya hanggang hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat sa bahay, dahan-dahan niyang iminaneho ang kanyang sasakyan papasok sa kanilang subdivision. Ngunit ipinarada niya ito sa isang madilim na kanto, malayo sa kanilang bahay.
Naglakad siya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso na kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa sarili nilang gate, naramdaman niya ang isang matinding pagkakasala. Para akong isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Gamit ang kanyang susi, maingat niyang binuksan ang pinto. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Pumasok siya sa madilim na sala. Ang buong bahay ay tahimik. Saglit siyang tumigil at pinakinggan ang payapang paligid. Isang kapayapaan na ngayon ay pinagdududahan na niya. Mabilis siyang kumilos. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang maliit na kamera na binili niya. Ang isa ay maingat niyang ikinabit sa isang sulok ng sala sa likod ng isang palamuting halaman. Ang isa naman ay inilagay niya sa kusina, nakatago sa pagitan ng mga cookbook sa isang estante. Pakiramdam niya ay nagtataksil siya sa asawa niya, sa pamilya niya, sa tiwalang binuo nila. Ngunit ang imahe ng kanyang ina na namumutla, ayon sa kwento ni Tita Lorna, ay mas matimbang. Kailangan kong malaman ang totoo. Matapos ang ilang minuto, lumabas siya ng bahay ng kasing ingat ng kanyang pagpasok. Walang nakakita, walang nakarinig. Kinabukasan, sa opisina, hindi siya mapakali. Nakatitig siya sa kanyang computer, ngunit hindi ang mga numero sa spreadsheet ang kanyang nakikita. Ang isip niya ay nasa cellphone na nakapatong sa kanyang mesa. Ilang beses niyang tinitigan ang bagong app na kanyang ininstall. Ang app para sa mga camera. Natatakot siyang buksan ito. Natatakot siya sa kung anong maaari niyang makita. Paano kung tama siya? At paano kung mali siya? At isa lang siyang paranoid na asawa't anak na walang tiwala? Huminga siya ng malalim. Pinindot niya ang icon. Nag-load ang app at pagkatapos ng ilang segundo, lumitaw ang dalawang maliliit na screen. Live feed mula sa sala at kusina. Malinaw ang lahat. Sa umpisa, wala namang kakaiba. Nakita niya ang kambal na naglalaro sa sala. Si Maya ay nasa sofa, nagbabasa ng magazine. Ang lahat ay mukhang normal. Baka nga praning lang ako. Naisip niya. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Pero pagkatapos ay lumipat ang view niya sa camera sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina, si Elena, na maingat na naglalapag ng isang mangkok ng mainit na sopas sa mesa. Marahil ay pananghalian. Pagkatapos ay pumasok si Maya sa kusina, galing sa sala. Naglakad ito papunta sa ref, at sa pagdaan nito sa mesa, biglang sumagi ang kanyang balakang sa kanto nito. Tumilapon ang mangkok. Ang mainit na sopas ay kumalat sa sahig. Nakita ni Daniel ang gulat sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya itong napatalon palayo para hindi mapasubi. "Ano na ba yan, Ma? Tingnan mo ang ginawa mo!" Sigaw ni Maya. Ang boses nito, kahit sa speaker ng cellphone, ay puno ng iritasyon. "Pipasensya na. Hindi mo sinasadya. Palagi na lang. Ang clumsy mo talaga kahit kailan." Putol ni Maya. "Ay nako, dagdag ka pa sa gawain. Linisin mo yan. Ngayon na." Iniwan ni Maya si Elena na nakatulala sa natapong sopas. Walang pag-aalala kung napaso ba ang matanda. Walang bahid ang pagsisisi. Kumuha lang ito ng isang baso ng tubig at bumalik sa sala na parang walang nangyari. Naramdaman ni Daniel ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pagkuyom ng kanyang kamao ay napakahigpit na namuti na ang kanyang mga buko. Hindi yun aksidente. Kitang-kita niya. Sinadya yun ni Maya. Pinanood niya habang ang kanyang matandang ina ay dahan-dahang kumukuha ng basahan at lumuluhod sa sahig para punasan ng gulo na hindi naman nito ginawa. Isinara ni Daniel ang app. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang paghinga niya'y mabigat. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa kanyang ina at mga anak, ay may kakayahang gawin iyon. At isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang kalooban. Ito pa lang ang simula. Ito pa lang ang una niyang nakita.
Kung kaya niyang gawin ito, ano pa ang mga bagay na hindi ko nakikita? Gabi na. Tahimik na ang buong bahay. Ang kambal ay mahimbing nang natutulog. Si Elena ay maaga nang pumasok sa kanyang silid, dala ang pagod ng buong araw. Si Daniel naman ay hindi pa umuuwi. Nasa business trip pa rin daw. Para kay Maya, ito ang perpektong pagkakataon. Pumasok siya sa kanilang home office, isang lugar na bihirang gamitin ni Daniel. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Binuksan niya ang isang drawer na tanging siya lang ang nakakaalam kung ano ang laman. Mula roon, kinuha niya ang isang luma, naninilaw na folder. Umupo siya sa malaking leather na upuan ni Daniel at binuklat ang folder sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Ang laman nito ay mga lumang newspaper clippings, mga legal na dokumento at isang litrato. Ang litrato ng isang masayang pamilya, isang ama, isang ina at isang batang babae na may malaking ribon sa buhok. Ang pamilya niya. Bago gumuho ang lahat, tinitigan ni Maya ang mga clipping ng balita. Ang headline ay malaki at malinaw. Montenegro Shipping Lines, bagsak na, Duarte Industries na mayagpag. Bumalik ang lahat ng alaala. Flashback. Isang gabi, mga 15 taon na ang nakalipas. Nagising si Maya sa malakas na sigawan mula sa sala. Sumilip siya mula sa kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang ama, si Mr. Montenegro, na galit na kausap ang kanyang ina. Niloko niya ako. Si Ricardo, ang kaibigan ko, ang kumpare ko. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sigaw ng kanyang ama. Amoy na amoy ang alak. Pero paano nangyari? Umiiyak na tanong ng kanyang ina. Pinagkatiwalaan ko siya sa deal na, yon. Sinabi niyang sigurado yon. Pero sa huli, siya pala ang nakakuha ng kontrata. Pinagplanuhan niya ang lahat para makuha ang kumpanya ko. Mula sa gabing iyon, nag-iba ang lahat. Ang malaki nilang bahay ay napalitan ng isang maliit na apartment. Ang masasarap na pagkain ay naging madalang. Ang dating masayahing ama ay naging isang lalaking laging lasing at puno ng galit. At sa bawat pagkakataon, iisang pangalan ang laging sinisisi nito. Duarte. Tandaan mo to, Maya, sabi ng kanyang ama isang gabi. Habang nakatingin sa kawalan, hawak ang isang bote ng alak. Inagaw nila ang lahat sa atin. Ang pamilyang Duarte. Sinira nila ang buhay natin. Wag na wag mo yang kakalimutan. At hindi nga niya kinalimutan. Iyon ang naging panggatong niya sa loob ng maraming taon. Ang galit, ang puot, ang pagnanais na makaganti. Nag-aral siya ng mabuti. Nagtrabaho siya sa mga kumpanyang may koneksyon sa Duarte Industries. At doon, sa isang business event, nakilala niya ang nag-iisang tagapagmana. Si Daniel Duarte, gwapo, matalino, at walang kaalam-alam sa kasalanan ng kanyang ama. Naging madali ang lahat. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para mapaibig ito. At nang magpakasal sila, naramdaman ni Maya na nagsimula na ang kanyang tagumpay. Ang unang hakbang sa kanyang matagal ng plinano na paghihiganti. Ang layunin niya ay hindi lang ang pera. Oo, gusto niyang makuha ang yaman ng mga Duarte. Ngunit higit pa roon, gusto niyang maranasan nila ang naranasan ng pamilya niya. Ang unti-unting pagkasira mula sa loob. At ang perpektong kasangkapan para doon, ang matandang babae, si Elena, ang biyuda ng lalaking sumira sa kanyang ama. Bawat pag-aalipusta niya kay Elena ay isang maliit na tagumpay, isang pagbabayad sa bawat luhang pumatak sa mga mata ng kanyang ina. Ibinaba ni Maya ang tingin sa litrato ng pamilya Duarte na nakapatong din sa mesa, ang litrato ng kasal nina Elena at Ricardo. Kinuha niya ito at tinitigan ang masayang mukha ng dalawa. Ngayon, sino ang nakangiti? Bulong niya sa sarili. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Miss Maya? Si Attorney Reyes ito. Sabi ng boses sa kabilang linya. Oh, attorney, napatawag ka? Gusto ko lang i-confirm. Tuloy na ba ang pag-process ng transfer ng kalahati ng shares ni Mr. Duarte sa pangalan mo? Base sa pinirmahan niyang prenuptial agreement at special power of attorney. Isang ngiti ng tagumpay ang muling sumilay sa labi ni Maya. Ang dokumentong yon, pinapirmahan niya kay Daniel sa gitna ng kanilang paghahanda sa kasal. Sinabi niyang isa lang formality. Isang bagay na hindi na binasa ng mabuti ng lalaking bulag sa pag-ibig. Oo, attorney. Sagot niya. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ituloy mo na. Panahon na para makuha ko ang dapat ay sa amin. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Malapit na, Papa. Bulong niya. Kaunting-kaunti na lang. Kailangan ko na lang alisin ang huling sagabal. Ang huling sagabal. Si Elena. May mga araw na parang mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Ngayon, ang isa sa mga araw na yon, ramdam ni Elena ang pagbabago sa kilos ni Maya. Mas madalas itong mainit ang ulo, mas matalas ang mga salita, at tila ba may hinahabol na hindi niya maintindihan. Ang katawan ni Elena ay unti-unti nang bumibigay. Ang pag-ubo niya sa gabi ay lumalala, at ang mga sakit sa kasukasuan ay hindi na nawawala. Ngunit patuloy siyang kumikilos, patuloy na nagsisilbi, dahil alam niyang kapag huminto siya, mas lalo lang siyang magiging target ng galit ni Maya. Kaninang umaga, sinigawan na naman siya nito dahil lang sa medyo na late siya ng paghahanda ng almusal. Ang totoo, nahilo siya pagbangon niya at kinailangan niyang umupo sandali para kumalma. Pero hindi niya iyon pwedeng sabihin kay Maya. Ang anumang kahinaan ay gagamitin nito laban sa kanya. Ngayong hapon, habang natutulog ang kambal at nasa mall si Maya, kasama ang mga kaibigan nito, nagkaroon si Elena ng ilang sandali ng kapayapaan. Pumunta siya sa maliit na altar sa isang sulok ng kanyang silid. Doon nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo. Kumuha siya ng isang kandila at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng kaunting init sa malamig niyang kwarto. Umupo siya sa sahig sa harap ng altar at pinagmasdan ang nakangiting mukha ni Ricardo sa litrato. Ricardo, mahal ko, bulong niya. Ang boses ay garalgal. Ano na ang gagawin ko? Pagod na ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Pero hindi ako pwedeng sumuko para kay Daniel. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang kaligayahan ng anak natin. At mukha naman siyang masaya kay Maya. Kahit na hindi niya itinuloy, masyadong masakit isatinig ang katotohanan. Bantayan mo kami, Ricardo. Bantayan mo si Daniel. Pakiusap niya. Sana isang araw, makita niya ang lahat. Sana maintindihan niya. Hindi siya humihingi ng tulong para sa kanyang sarili. Hindi siya nagdarasal na sana ay matapos na ang kanyang paghihirap. Ang tanging panalangin niya ay para sa kanyang anak. Na sana, sa tamang panahon, mamulat si Daniel sa katotohanan, anuman ang kahinatnan nito. Kahit na mga hulugan pa yon na mawawasak ang pamilyang pinilit niyang buuin, ang mahalaga ay maging ligtas ang kanyang anak sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Sa kanyang bulsa, kinapa niya ang isang maliit na bote, ang natitira niyang mga pain reliever. Inom siya ng inom nito para lang malagpasan ang sakit ng katawan sa bawat araw. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang sakit sa kanyang puso ay walang gamot na kayang lunasan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang dating maliwanag na kalangitan ay unti-unting tinatakpan ng makakapal at madidilim na ulap. Parang may paparating na bagyo. Isang senyales. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
May mangyayari, isang bagay na babago sa lahat, at hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kanyang sarili. Itinago niya sa likod ng isang pilit na ngiti ang lahat ng sakit at pangamba. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas. Nandito na siya. Mabilis na itinago ni Elena ang larawan ni Ricardo sa ilalim ng kanyang unan. Inayos niya ang kanyang damit at huminga ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili. Ang kapayapaan ay tapos na. Ang bagyo ay paparating na. Napanood ni Daniel sa real time ang pagbuhos ni Maya ng tubig na may sabon sa sahig na kalilinis lang ng kanyang ina. Mukhang may nakaligtaan kang parte. Malamig na sabi ni Maya na maririnig ng malinaw mula sa speaker ng cellphone. O baka naman lumalabo na talaga ang mga mata mo, matanda. Hindi makahinga si Daniel. Parang may isang bakal na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang hangin sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan ay biglang naging napakabigat. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng ulo ng kanyang ina, ang pagkalito at sakit sa mga mata nito, bago ito muling yumuko at ipinagpatuloy ang pagkayod. Walang salita, walang reklamo. Tanging ang tunog lang ng basahan sa sahig at ang mahinang pag-ungol ng isa sa kambal na tila nagising sa kanilang pagkakatulog. Ang kanyang mga anak, ang kanyang ina, sa isang eksenang parang mula sa isang masamang panaginip. Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay, lumagapak sa passenger seat. Nakatitig lang siya sa daan sa harapan, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang ina na nakaluhod. Beep! 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 Ang malakas na busina ng sasakyan sa kanyang likuran ang gumising sa kanya. Nakago na pala ang stoplight. Ang mga sasakyan sa paligid niya ay nagsimula ng umandar. Ngunit siya, hindi siya makagalaw. Nanginginig niyang dinampot muli ang cellphone. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang siguraduhin na totoo ang bangungot na ito. Naroon pa rin ang eksena. Ngunit ngayon, nakatutok ang kamera sa mukha ng kanyang ina habang ito'y nagpupunas. Pagod, pighati, pagsuko. Iyon ang mga salitang nabasa niya sa mukha nito. At user tiếp tục viết modo đã rõ. Tôi sẽ hoàn thành phần còn lại của chương một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Chapter 7. Ang huling patak ng luha. Juantan. At sa gitna ng pagod na yon, isang butil ng luha. Isang maliit, kumikinang na butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng kanyang ina at bumagsak sa sahig na basa. Sumanib sa tubig at sabon na parang wala lang. Ngunit para kay Daniel, ang isang patak ng luhang yon ay parang isang malakas na pagsabog. Iyon na. Ang huling patak. Ang patak na sumira sa lahat ng kasinungalingan. Ang patak na nagwasak sa perpektong mundo na akala niya ay sa kanya. Crack. Isang tunog ng nababasag na bagay ang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa manibela. Muli at muli at muli. Isang mababang ungol ng galit at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Ang kontrata, ang meeting, ang kumpanya, wala na siyang pakialam. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng yon. Ang tanging mahalaga na lang ay ang imahe ng kanyang ina. Ang ina na nag-arugas sa kanya, ang ina na isinakripisyo ang lahat para sa kanya, na ngayon ay nagdudusa sa sarili niyang pamamahay sa ilalim ng kapangyarihan ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Isang matinding galit ang pumalit sa pagkagulat. Isang galit na nag-aapoy, dalisay, at nakakayanig. Galit sa kanyang sarili, sa kanyang pagkabulag, sa kanyang katangahan, at galit kay Maya. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman para sa sino man sa buong buhay niya. Hindi na siya nag-isip pa. Ikinabig niya ang manibela. Isang marahas na U-turn sa gitna ng kalsada.
Hindi alintana ang sunod-sunod na busina mula sa ibang mga sasakyan. Tinapakan niya ang silinyador. Humaharurot ang makina. Lumilipad ang sasakyan sa kalsada. Pabalik. Pabalik sa bahay kung saan nangyayari ang isang krimen na hindi niya nakita. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi inaalis ang tingin sa daan, at idinial ang numero ng kanyang sekretarya. Sir Dan, cancel everything. Putol niya, ang boses niya ay mababa, nanginginig, at puno ng isang bagay na nakakatakot. Cancel all my meetings. I don't care who it is. I'm going home, right now. Bago pa man makasagot ang kanyang sekretarya, ibinaba na niya ang tawag. Itinapon niya ang cellphone sa passenger seat at hinawakan ng manibela gamit ang dalawang kamay. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatutok sa daan. Pauwi na siya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya bulag. Ang galit ay isang uri ng panggatong. Para kay Daniel, sa mga sandaling iyon, ito ang nagpatakbo sa kanyang sasakyan, sa kanyang mga paa, sa kanyang dugong kumukulo. Bumaba siya ng sasakyan na hindi man lang pinatay ang makina. Ang pinto ay humampas ng malakas sa pagkakaiwan niya. Hindi na siya nag-abala pang gamitin ang susi. Sa isang malakas na sipa, bumukas ang pinto ng kanilang bahay, lumikha ng isang nakakayanig na tunog na yumanig sa katahimikan ng buong kabahayan. Maya! Ang sigaw niya ay hindi sigaw ng isang asawa. Ito ay dagundong ng isang nasaktang hayop. Isang liyong naghahanap ng kabayaran. Walang sagot mula sa sala. Ngunit narinig niya, isang mahinang boses mula sa itaas, ang boses ng kanyang ina, at ang malamig na boses ni Maya. Galing sa banyo, tinakbo niya ang hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang bawat yabag niya ay mabigat, puno ng bigat ng kanyang galit at pagsisisi. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ng buong lakas ang pinto ng banyo. Bumungad sa kanya ang eksaktong imahe na nagpatigil sa kanyang mundo kanina. Ngunit ngayon, hindi na ito nasa isang maliit na screen. Ito ay totoo. Nasa harapan niya. 10 talampakan lang ang layo. Ang kanyang ina, si Elena, ay nakaluhod pa rin. Basang-basa ang damit, nanginginig. Ang kambal ay nasa likod pa rin nito. Gising na ang isa at nagsisimula ng umiyak. At si Maya, nakatayo roon, nakapamaywang, ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis. Nang makita siya, parehong natigilan ng 2 babae. Daniel, anak. Ang unang nasabi ni Elena. Ang boses ay puno ng gulat at takot. Si Maya naman, sa isang iglap, ay sinubukang isuot muli ang kanyang maskara. Ang pagkainis sa kanyang muka ay pilit na pinalitan ng pag-aalala. Love, anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Batangas ka. May problema ba? Lumapit ito. Akmang hahawakan ng kanyang braso, ngunit umiling si Daniel. Isang galaw na maliit, ngunit puno ng pagkasuklam. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumampas siya kay Maya na para bang ito'y hangin lamang. Ang buong atensyon niya ay nasa kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Elena, hindi alintana ang basang sahig. Maingat niyang inalalayan ang mga apo mula sa likod ng kanyang ina at ibinaba sa tuyong bahagi ng sahig. Pagkatapos, maranyang hinawakan ang mga braso ng kanyang ina. Mama, bulong niya. Ang boses ay basag. Doon niya nakita ang mga pasa. Maliliit, luma na, ngunit naroon. Mga pasa sa braso na natatakpan ng manggas ng damit nito. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa kanyang ina patungo kay Maya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang tunay na galit sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi na ito ang Daniel na bulag sa pag-ibig. Ito ay isang estranghero, isang hukom. Huwag kang magsalita, sabi ni Daniel. Bawat salita ay mabagal at may diin. Humarap siya ng buo kay Maya. Huwag ka nang magpanggap, Maya.
Love, ano bang sinasabi mo? Hindi mo naintindihan. Nagsimula si Maya. Ang boses ay nanginginig na. Sinusubukang muling paganahin ang kanyang pag-arte. Nadulas lang si Mama. Tinutulungan ko lang siyang, tumigil ka! Ang sigaw ni Daniel ay pumuno sa buong banyo. Pinatahimik ang lahat, pati na ang umiiyak na kambal. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Sa screen, nakaplay pa rin ang video. Ang video ng pagbuhos ni Maya ng tubig. Ang video ng pag-insulto nito sa kanyang ina. Hindi niya ito ipinakita. Hindi niya ito itinuro. Inihagis niya ito. Ang mamahaling cellphone ay tumama sa pader at bumagsak sa ibabaw ng lababo. Ngunit hindi nasira. Ang screen ay nakaharap sa kanila at ang video ay paulit-ulit na nagplay. Ang boses ni Maya ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Mukhang may nakaligtaan kang parte. O baka naman lumalabo na talaga ang mga mata mo, matanda. Nakatitig si Maya sa cellphone, sa video. Sa katibayan ng kanyang kasamaan, ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang maskara ng pagiging mabait na asawa ay nabitak, nadurog, at tuluyang gumuho. Nawala ang pagkatakot sa kanyang mga mata. Nawala ang pagkukunwari. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin kay Daniel. Ang matamis na ngiti na minahal ni Daniel ay nawala na. Sa halip, isang mapait at mapangutyang nangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. So, nalaman mo na pala, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang anumang pagsisisi. Ang galing mo naman, Daniel. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Elena, nakatayo na ngayon sa tulong ni Daniel, ay napahawak sa bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Ang pag-amin ni Maya na binitiwan ng walang anumang bahid ng pagsisisi ay parang isang kidlat na tumama sa kanilang lahat. Tinitigan ni Daniel ang babaeng nasa harapan niya ay kanya, ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang mga anak. Ngunit ngayon, para siyang nakatingin sa isang estranghero, isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng isang magandang balat. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Daniel, isang tanong na puno ng sakit at pagkalito. Bakit mo ginawa to, Maya? Anong nagawa ng ina ko sa'yo? Isang tawa ang kumawala kay Maya. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng galit at pait na naipon sa loob ng maraming taon. Ang ina mo, ulit niya, tumuturo kay Elena na para bang ito ang pinakaduming bagay sa mundo. Anong nagawa niya? Baka ang tamang tanong, Daniel, ay ano ang nagawa ng pamilya ninyo sa pamilya ko? Kumunot ang noo ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Naglakad si Maya papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang dating maamong muka ay napalitan ng isang maskara ng puot. Hindi mo na ba natatandaan ang pangalang Montenegro? Montenegro Shipping Lines? Tanong niya. Ang mga mata ay nanlilisik. Siyempre hindi. Bakit mo naman aalalahanin ang mga taong tinapakan ng ama mo para lang umangat sa buhay? Natigilan si Daniel. Pangalan iyon ng dating business partner ng kanyang ama. Isang kumpanyang matagal nang nalugi. Ang ama ko, pagpapatuloy ni Maya, ay si Ricardo Montenegro, ang kaibigan ng ama mo, ang kumpare niya, ang taong niloko, at pinagtaksilan niya para lang makuha ang lahat ng pinaghirapan niya. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Daniel. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng sagot, ngunit nakita niya lang ang gulat at pagkalito sa mukha nito. Hindi totoo yan, mahinang sabi ni Elena. Malinis ang konsensya ng asawa ko. Malinis? Sigaw ni Maya. Sabihin niyo yan sa ama ko na namatay sa sama ng loob. Sabihin niyo yan sa ina ko na halos mabaliw sa pagtatrabaho para lang may makain kami. Habang kayo, ang pamilyang Duarte, nagpapakasa sa yaman na dapat ay sa amin. Inilibot niya ang tingin
sa magandang banyo. Lahat ng ito, sabi niya, ikinakalat ang kanyang mga kamay. Itong bahay na to, ang kumpanya mo, ang buhay mo, lahat yan, Daniel, ay itinayo sa ibabaw ng mga abo ng pangarap ng pamilya ko. Ngayon, naintindihan na ni Daniel ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong na. Ito ang dahilan. Hindi ito simpleng galit sa biyanan. Ito ay isang paghihiganti na matagal nang binalak. Kaya pinakasalan mo ako, sabi ni Daniel. Hindi isang tanong, kundi isang mapait na konklusyon. Lahat ng ito ay isang plano. Ngumisi si Maya. Sa wakas, nagising ka na rin. Oo, Daniel, mula sa umpisa. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat I love you. Lahat yun kasinungalingan. Lahat yun parte ng plano para mabawi ko ang sa amin at para maranasan ninyo ang naranasan namin. Ang masira mula sa loob. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas matindi pa ito kaysa sa galit. Ang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ng babaeng pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay parang pagdurog sa kanyang puso. Naramdaman niya ang mahinang paghawak ng kanyang ina sa kanyang braso, isang pagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Tumingin siya sa nanlulumong mukha ni Elena at pagkatapos ay sa umiiyak na niyang mga anak na walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Doon, sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, naging malinaw ang lahat. May kailangan siyang piliin. Dahan-dahan niyang inilabas muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi ang video ang tiningnan niya. Nag-dial siya ng 3 numero. Anong ginagawa mo? Tanong ni Maya. May bahid ng kaba sa unang pagkakataon. Itinapat ni Daniel ang cellphone sa kanyang tainga habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Maya. Hello, police? Sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit isang nakakatakot na kalamado. Gusto kong i-report ang isang kaso ng physical abuse at elderly neglect. Oo, nandito ako sa address at ang suspect nandito rin sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Hindi siya makapaniwala. Daniel, no, hindi mo pwedeng gawin to. Pakiusap niya. Ang dating matigas na boses ay naging isang desperadong bulong. Ako ang asawa mo, ang ina ng mga anak mo. Ibinaba ni Daniel ang telepono. Ang asawa ko ay hindi isang halimaw, malamig niyang sagot. At ang ina ng mga anak ko ay hindi dapat isang kriminal. Hindi nagtagal, ang tahimik na subdivision ay binasag ng tunog ng papalapit na sirena. Para kay Elena, ang tunog na yon ay hindi nakakatakot, kundi isang hudyat ng pagtatapos. Para naman kay Maya, ito ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mundo. 2 pulis ang pumasok sa bahay, iginiya ni Daniel. Ang eksena sa banyo ay halos hindi na nagbago. Si Maya ay nakasandal sa pader. Ang muka ay blanko sa pagkabigla. Si Elena ay tahimik na nakatayo sa tabi ni Daniel, habang ang kambal naman ay kinuha na ng isa sa mga kasambahay na nagtataka sa kaguluhan. Ipinakita ni Daniel ang video. Ipinaliwanag niya ang lahat nang may kahinahunan na ikinagulat niya mismo sa sarili. Walang emosyon, tanging ang mga hubad na katotohanan lamang. Habang kinakausap ng isang pulis si Daniel, ang isa naman ay lumapit kay Maya. Ma'am, kailangan niyo po munang sumama sa amin sa presinto. Magalang ngunit matatag na, sabi ng pulis. Doon lang tila nagising si Maya mula sa kanyang pagkatulala. Tumingin siya kay Daniel. Ang mga mata ay puno ng desperasyon, galit at pakiusap. Daniel, pakiusap, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Pag-usapan natin to. Para sa mga bata, para sa pamilya natin. Ngunit si Daniel ay hindi na nakatingin sa kanya.
Ang mga mata niya ay nakatuon sa kanyang ina, na para bang ito na lang ang tanging mahalaga sa buong mundo. Nang pusasan ng pulis ang mga kamay ni Maya, doon na ito tuluyang bumigay. Nagpumiglas ito at sumigaw. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ako ang biktima dito. Ang pamilya niyo ang may kasalanan ng lahat. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Magbabayad kayo. Hindi pa tayo tapos, Daniel. Ang mga sigaw niya ay unti-unting humina habang sila'y papalayo hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang tunog ng pagsara ng pinto ng patrol car at ang papalayong sirena. Pagkatapos, katahimikan, isang katahimikan na nakakabingi. Naiwan silang dalawa ni Elena sa gitna ng sala. Ang bahay na dati simbolo ng tagumpay ni Daniel ay ngayon parang isang malaking mausoleo. Puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Dahan-dahang tumingin si Daniel sa kanyang ina. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang mga guhit ng sakit sa mukha nito. Ngayon lang niya napansin kung gaano ito kapayat, kung gaano ito katanda tingnan. Lahat ng senyales ay naroon, ngunit pinili niyang huwag pansinin at ang bigat ng pagsisisi ay bumagsak sa kanya ng buong buo. Walang salitang namutawi, bigla na lang siyang lumuhod sa harap ng kanyang ina. Ang malakas na CEO, ang matatag na lalaki, ay gumuho. Niyakap niya ang mga binti ni Elena at doon humagulgol na parang isang batang nawawala. Mama, patawarin mo ako, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad, hindi ko alam. Nabulag ako. Pinabayaan kita, Ma. Patawarin mo ako. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng mga kamay ng kanyang ina sa kanyang buhok. Ang mga kamay na dati malakas na nag-aalaga sa kanya noong bata pa siya. Ngayon, ang mga kamay na yon ay maninipis at nanginginig. Ngunit ang haplos ay ganoon pa rin. Puno ng pagmamahal. Anak! Mahinang sabi ni Elena. Ang boses ay basag din. Shhh! Tumayo ka na riyan, Daniel. Ngunit umiling lang si Daniel, hindi inaalis ang pagkakayakap. Hindi, Ma. Hindi ako karapat-dapat. Dapat nakinig ako. Dapat nakita ko. Patawad. Itinaas ni Elena ang mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang sarili niyang mga luha na tumutulo sa pisngi ni Daniel. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagdurusa, ang nakita niya sa harapan niya ay hindi ang lalaking nagpabaya sa kanya, kundi ang kanyang anak na nasasaktan. Wal kang kasalanan, Daniel, sabi niya. Pinupunasan ang mga luha nito. Ang pagmamahal, minsan, nakakabulag talaga. Ang mahalaga, gising ka na ngayon. Walang pagsumbat, walang paninisi. Tanging pag-unawa at pagpapatawad. At iyon ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Daniel. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Isang yakap na matagal na dapat niyang ibinigay. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi niya masabi. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pasasalamat, at ang kanyang pangako na hindi na niya ito iiwan pang muli. Nakatayo sila roon ng matagal sa gitna ng wasak na sala, sa gitna ng wasak nilang mga buhay. Ano na ang gagawin natin ngayon, Ma? Tanong ni Daniel. Ang boses ay bulong na lang. Humiwalay sa yakap si Elena at hinawakan ng kamay ng anak. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakita ni Daniel ang isang kislap ng lakas sa mga mata nito. Magsisimula tayong muli, anak, sabi niya. Tayong dalawa. Ilang buwan na ang lumipas. Ang malaki at dating malamig na bahay ay tila humihinga na ulit. Ang mga madidilim na kurtina na pinili ni Maya ay napalitan ng mga puti at maninipis. Hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok at magbigay buhay sa bawat sulok. Ang mga mamahaling palamuti na walang kwento ay napalitan ng mga litrato ng kambal na tumatawa, isang lumang litrato ni Ricardo at Elena noong kanilang kabataan, at isang bagong kuha kung saan magkayakap si Daniel
at ang kanyang ina. Nasa kusina si Elena, hindi para maglinis bilang isang utusan, kundi para gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa ng may saya, ang mag-bake ng cookies. Dahan-dahan lang mga apo, natatawa niyang sabi habang pinupunasan ng harina sa pisanggi ng isa sa kambal. Mas marami pa yatang harina sa mukha ninyo kaysa sa bowl. Ang halakhak ng mga bata ay musika sa kanyang pandinig. Ang dating takot at lungkot na laging bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang payapang gaan. Nakikita na ulit niya ang kulay sa kanyang paligid. Tumaba na rin siya ng kaunti at ang dating pamumutla ay napalitan na ng malusog na kutis. Sa gitna ng kanilang munting kaguluhan, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang narinig niya sa labas. Mas maaga kaysa sa dati. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Hindi na siya ang dating CEO na laging pagod at seryoso. Ngayon, may ngiti sa kanyang mga labi pag-uwi at ang una niyang ginagawa ay hindi ang mag-check ng email, kundi ang hanapin sila. Napatigil si Daniel sa may pintuan ng kusina. Pinanood niya ang eksena sa kanyang harapan, ang kanyang ina na tumatawa, ang kanyang mga anak na masaya at marumi. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Mukhang masaya yata ang baking session ninyo, sabi niya. Nilalapag ang kanyang briefcase sa isang tabi. Daddy! Sabay na sigaw ng kambal at tumakbo para salubungin siya. Binuhat niya ang mga ito, isa sa bawat braso, at hinalikan sa pisngi. Wow! Amoy cookies na kayo. Lumapit siya kay Elena at marahang humalik sa noo nito. Kamusta ang araw niyo, ma? Ito, masaya. Sagot ni Elena. Ang mga mata ay nagningning. Mas masaya sana kung hindi natin kailangang linisin ang buong kusina pagkatapos. Nagtawanan sila. Isang simple at natural na tawanan. Habang naglalaro si Daniel kasama ang mga bata, pinagmasdan sila ni Elena. Ang proseso ng paghilom ay hindi naging madali. May mga gabi pa rin na napapanaginipan niya ang masasamang nangyari. Ang kaso laban kay Maya ay patuloy pa rin. Isang paalala ng laso ng nakaraan. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Daniel na isang tunay na ama at anak, sa tuwing naririnig niya ang tawanan sa loob ng bahay, alam niyang nasa tamang landas sila. Natutunan ni Daniel na balansehin ang kanyang trabaho at pamilya. Natutunan niyang unahin kung ano ang tunay na mahalaga. At si Elena, natutunan niyang muling hanapin ang kanyang boses at ang kanyang halaga. Hindi na siya isang anino sa sariling pamamahay. Siya ang ilaw nito. Ma, sabi ni Daniel, napansin ang kanyang pagkatulala. Okay lang po kayo? Tumango si Elena at ngumiti. Isang nangiting payapa at puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa bintana, sa papalubog na araw na nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa kalangitan. Ang bawat paglubog ng araw ay nangangako ng isang bagong umaga. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kadiliman, umuwi na ang kanyang anak. Umuwi na sila sa isa't isa. At iyon, para sa kanya ay sapat na at